talagang pinangaralan ng matindi ni Sir Political Analysis o Political Analyst Sir Ronald Llamas, ito pong si Senator Robin Padilla. Dahil nga po, meron pong sinabi si Robin Padilla na ang lumalabas sa mga Pilipino nakikipag-away sa China, sa West Philippine Sea, mga kababayan. So ngayon, ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Prime Media, mga kababayan Philippines. I-play na po natin. Itong nakaraang buwan, nakita natin na nasakta ng ating mga frontliners sa West Philippine Sea na sila ay nilusob ng Coast Guard ng China. Tapos, naglabas pa sila ng sagot na tayo daw ang lumusob sa kanila. Dala-dala ang ating mga maliliit na bangka na gawa sa kahoy at may dala daw tayo mga kutsilyo. Nilusob natin yung mga warship ng Chinese Coast Guard. Sobrang tapang. No? Mas matapang pa sa mga Batanggenyo. Correct. No? Na ang dala ay kutsilyo lang at mga bangka. Diba? Tapos buti na lang. Ay wala masyadong nasalanta sa ating mga mangingisda. Although marami sa Kahit saan talaga, sikat yung Batanggenyo, no? nila ang naospital. Pagkatapos niyan, nagbago naman ng strategiya. Itong China, namigay ng isang boteng tubig at 2 biskwit. No? At ang sabi nila ay sinagip nila yung ating mangingisda na naligaw daw o nawala daw sa West Philippine Sea. Yung pala hindi naman pala. Hindi naman pala nawala. Nakatali sa isang payaw habang hinihintay ang mother boat. Pero ayun, ginamit na nila yan para pagtakpan yung kanilang pananakit sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pagkatapos niyan, eto naman, yung isa nating senador. Matapos yung taon. Sabi niya, huminahon kayo. Huminahon kayo. Itigil nyo na yan. No, yung pakipag-away sa China. No, walang mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Huminahon kayo. Malaki ang ating pakinabang sa China. Bakit nyo inaaway? Tayo ba'y nag-aaway? Sabi ng senador na yan. Tayo nag-aaway? Tayo. Nag-aaway. Tayo. Sana naman may magpaliwanag kay Senator Robin Hood Padilla. Kasi mga kababayan, eto nga yung mahirap kay Senator Robin Hood Padilla Hindi niya pinag-aaralan yung mga sinasabi niya. Naturingan pa naman siyang senador na talagang nag-number 1 noong 2022 national election. Tapos ang pinakamasakla pa mga kababayan, sinasabi niya na maka-Pilipino siya pero sa mga binibitawan niyang salita, maliwanag naman po na pro-China itong si Senator Robin Hood Padilla. At maliwanag din mga kababayan na talagang kinikilingan niya ito pong mga Chinese Coast Guard. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nakikipag-away sa West Philippine Sea. Pinoprotektahan lang natin yung mga teritoryo po natin at pinoprotektahan lang din ng mga kababayan po nating mangingisda yung yamang likas ng West Philippine Sea na nasasakupan po ng teritoryo natin. Kasi napakalaking bagay po niyan at yan po ay hanap buhay ng mga kababayan po nating mangingisda na dyan umaasa sa mga yaman likas ng mga teritoryo natin dyan sa part ng West Philippine Sea. Mukha po atang hindi alam ni Senator Robin Hood Padilla yan at mas iniisip niya pa ang mga Chinese Coast Guard, yung mga Chinese politician, kaysa po isipin yung mga kababayang Pilipino po natin. Yan po ba yung makabayan? Yan po ba yung sinasabi na siya ay Andres Bonifacio ng Pilipinas? Simpleng pakikipagkapwa-tao lang sa mga kababayan po nating mangingisda na umaasa sa kanilang hanap buhay na yan. Mukha po atang hindi nakikita ni Senator Robin Hood Padilla yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa mga kababayan natin na yan. Mukha po atang hindi nag-iisip si Senator Robin Hood Padilla. Anyway, tuloy pa natin. Bago nagkagulo sa Scarborough noong 2012, ilang dekada, kahit pumapasok sa teritoryo natin ang mga Chinese fishermen at Coast Guard, pinapabayaan natin. Hindi natin inaaway. Hindi natin inaaway. No? Pwera na lang kung wawasakin nila yung ating kalikasan. Katulad ng pagnanakaw nila noong 2012 ng mga giant clams at giant turtles. Dahil mga kanyan the endangered species. Endangered species. Dapat pinaprotektahan yung endangered species. Pero, mag-isda kayo, okay lang. Ay, teritoryo namin yan. Aba, sila pa ang nagalit. Oo nga. At tayo ang tinaboy sa ating sariling teritoryo habang pinapayagan natin sila na mangisda ron ang ilang dekada. Kahit malinaw sa Treaty of Paris at sa Treaty of Washington, no, nung turn of the century, na yung Scarborough, yung ayungin
no? Yang Escoda, yan ay teritoryo ng Pilipinas. Malinaw yan sa international law. Malinaw yan sa ating sariling konstitusyon. No? Pero anong ganti nila? Ano ganti? Sa ating generosity, tayong pinaalis. Tayo pinali. Hindi lang yun. Sabi nga ni Congressman Manik Manaog, nagtayo pa sila ng mga isla na meron pang mga mall. No? Meron pang mga May mall na doon. meron pang mga missile installation. Mga launchers, no, na ganun. parang talagang bahagi ng kanilang invasion. Di ba? Kaya linawin namin, kailangan may magturo. Kong, Tama. turuan mo nga si Senador Seminar ba? Robin Hood Padilla. Sa Yung Bastama nangyari, Party. napilitan tayo magsampa ng kaso sa UNCLOS. No, dahil nga, ayaw natin makipag-away. Tama. Ayaw nating gamitin ang ating mga kutsilyo at ating mga bangka para lusubin ang China. Di ba? Kaya nagsampa tayo ng kaso sa UNCLOS. Ang unang bansa Yan. na nangahas na magsampa ng kaso sa isang superpower katulad ng China na pinakamalaki ang Navy sa buong mundo, pinakamalaki ang Army Yan. sa buong mundo at ikalawang pinakamalaki ang ekonomiya sa buong mundo. Lahat ng kapitbahay natin dito sa ASEAN hindi nagsampa ng kaso. Takot sila. Pero tayo, nagsampa ng kaso. Saka take note mga kababayan, panahon ni Pinoy yan. Diba? Kaya nga si Pinoy yung isang may dugong Chinese na nagdala sa China mga kababayan sa hukuman ng ibang bansa. At yan po ay naipanalo natin noong June 12, 2016 ata o July 12, 2016. Pakitama na lamang po ako mga kababayan kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. At Nanalo. 2016, nanalo tayo sa isang historic case sa UNCLOS. Pinaburan tayo ng international law na tama kayo. Walang karapatan ng China Yan. sa inyong sariling teritoryo. No? Parang hindi nabasa ni Senator Robin Hood Padilla yung desisyon na yan. Na ang sabi ng kanyang bossing Yan. na si Digong Oy. ay isang pirasong papel na dapat itapon Tapon. sa basurahan. No? Historic victory Historic victory. dapat itapon sa basurahan. Anong klasikang presidente? No? Ayan tuloy. Nasa ICC ka ngayon. Dapat tanggalan ng ranggo yung si Robin Padilla sa hanay ng AFP. Kaya nga kasi kung makikita nyo yung mga paliwanag niya mga kababayan, mukhang hindi na po naaangkop sa ipinaglalaban ng Pilipinas. Kasi unang-una, parang ang dating kasi doon sa sinabi niya, tayo yung nakikipag-away kahit hindi naman. Kasi hindi naman po talaga tayo nakikipag-away sa China. Tayo po ay nagpoprotekta lang ng mga teritoryo po natin at maliwanag naman po ang mandato at sinasabi ng ating mahal na presidente. Protektahan lang natin yung teritoryo natin. Hindi nga tayo gumagamit ng water cannon eh. Sila ang gumagamit ng water cannon sa mga sasakyang pandagat po natin. Pero tayo, hindi po tayo gumagante ng pag-water cannon sa kanila. Ngayon. No? At ang tawag sa iyo ay Ay, karton. Oo. Kaya, kailangan ipaliwanag yan kay Senator Yan. Robin Hood Padilla. Na baka kinakailangan ikaw ang huminahon at pag-aralang maigi Yan. yung Tama. kasaysayan ng ating West Philippine Sea at yung ating historic Yan. victory at claim sa West Philippine Sea. No? Kaya kung ayaw mong Yan. matawag Yan. na traidor, Yan. kung ayaw mong matawag na taksil, mag-ayos ka. Tama. Ikaw ang mag-ayos. Huwag mong sabihan ang ating mga mangingisda. Huwag mong sabihan ang ating Coast Guard. Huwag mong sabihan ang ating Navy no, na sila ang umatras. Dahil hindi naman sila lumulusob. Correct. Dinidepensahan lang nila Defense ang lang. pinakamayamang bahagi ng ating teritoryo. Kasi isipin niyo mga kababayan paano magtatangkang sumugod yung mga mangingisda po natin, ang lalaki ng sasakyang pandagat ng China. Mga mangingisda po natin mga kababayan, mga bangka lang ang dala ng mga yan. Kaya paano kaya nasabi ni Senator Robin Hood Padilla at paano siya nakapagbitaw ng salita na huminahon tayo at wag makipag-away sa China? Maliwanag nga na hindi tayo nakikipag-away. At maliwanag din naman na kahit kailanman ay hindi po gagawin ng mga mangingisda natin na sugurin yung mga dambuhalang sasakyang pandagat ng mga Chinese Coast Guard. Tapos yung daladala nila, bangka lamang po. Kayamanan na dapat ang makinabang, hindi lamang ang ating mamamayan, kundi ang susunod na salinlahi. Tama. Ang susunod na henerasyon ng kabataan. ating mga apo, mga... Kaya, tatakbo ka pa naman Yan. for re-election Uy. sa 2028. Uy. No? Nitong una mong takbo, nag-number 1 ka. Number one. No? Sa mga senador. Yan. Kung hindi ka magbabago, bukas, Yan. Bukas. isusumpa ka sa parating na eleksyon. At baka Tama. from number 1, Tama. ikaw ang maging kulela. Nako. Tsaka mga kababayan, isipin nyo
Paano natin susuportahan yan kung ngayon pa lang ipinapakita na yung pagiging pro-China niya? Iisipin nyo, paano kayo susuporta ng isang kandidato na pinapalabas sa kanyang mga binibitawang salita na parang tayo yung naghahamon ng away sa West Philippine Sea? At parang tayo yung nangunguna na makipag-away sa China kahit hindi naman. Di po ba? Paano nyo susuportahan yung tao na yan? Kaya nga hindi natatakbo yan sa 2028 dahil nga mga kababayan, alam niya na matatalo siya. No? Lalo na kung magagalit sa iyo si Congressman Malik Malako. Na nauubos na ang pasensya sa mga traidor at mga taksil. Kaya Senator, mag-ayos ka. Tama. Huwag ka maniniwala sa script. O yan, maliwanag mga kababayan ha. Napakaralan tuloy si Senator Robin Padilla. Bobo kasi talaga mga kababayan. Gawa tayo muna ng script na pag-aralan mo muna kung anong script yan na gagawin mo. Ay, ang hirap, pag naglabas ng script, naniniwala agad tayo. Ay, hindi naman yun ang tunay na script. Ay, so, itama natin ng script sa tunay na pangyayari. Yan. Meron bang unclos? Yan. Meron na bang ruling yan? Meron na. na. Ay, so, sa buong mundo, ang paniniwala ay atin. Itong WPS. Hindi tayo nang aaway. Tayo ang inaaway. Tayo ang nilulusob. Iyon ang dapat na script na intindihin ninyo. Bago kayo kumampi. Ayan. True to life, hindi fiction, no? Nakaalam ni Sek yan kasi sino ba yung nakupong secretary noong 2016? So, ibig sabihin, hindi yan third-hand information, di ba? Pero nalilito ako dun sa pahayag niya kasi binasa ko. Ang sabi niya, ina-acknowledge niya yung pagkapanalo natin sa UNCLOS. May ganun siya eh. Pero hindi ko maintindihan nga kung sino yung pinapahinahon niya. Yun naman yung parang... Huwag daw tayo makikipag-away. Ay, hindi naman tayo nakikipag-away. Tayo nilulusog. Tayo sinasaklawan nila ang ating teritoryo. Tama. Pero binibigyan naman tayo ng biskuit. Oo, ay di istoryang biskwit yan. Ay di yan istoryang biskwit. Kung hindi, Doc, labas mo na yung bayong mo dyan. O ayan, kita nyo mga kababayan ha. Kaya nga ito, payo ko kay Atty. Jurado ha. Dapat yung kliyente nyo po, hanggat kaya ninyong pagsabihan, turuan po ninyo para hindi po napapahiya kasi kawawa naman. Napapahiya senador pa man din. Wala man lang alam sa usapin ng teritoryo ng Pilipinas, wala man lang alam sa mga batas katulad nung binabanggit niya na dapat sunugin yung pera, mga kababayan. Nagbumukhang katawa-tawa, nagiging engot na. Alam nyo, iyan kasi yung problema kapag ka nanghihimasok sa isang usapin na hindi naman po talaga niya alam o hindi po niya napapag-aralan. Alam nyo, ako naniniwala ako na si Senator Robin Hood Padilla, hindi naman talaga literal na boplax yan. Nagkataon lang na kahit mali na, kailangan niya pang ipagtanggol. Nagkataon lang kasi na didisit siya. Alam niyo naman mga kababayan, pag sinabing didisit, kayo na yung bahalang magtuloy. Kasi baka mabash na naman tayo eh. Pag sinabing didisit mga kababayan, mas malaki pa yung munggo sa kanilang utak. Kasi biruin nyo mga kababayan isipin nyo, hirap maging didisit, no? Kahit mali na, kailangan mong ipagtanggol. Kahit magmumukha kang bobo, kailangan mo pa ring sakyan. Kailangan mo pa ring ipagtanggol. Kailangan mo pa ring sang-ayunan. Kasi kailangan mo yung suporta ng mga katulad mo na boplax din. Kaya nga ito, payo ko lang kay Senator Robin Hood Padilla, hindi ko naman kayo sinasabihang boplax, pero sana mag-ayos naman ho kayo. Dahil nakakahiya bilang isang senador na kayo po ay tinatawag na engot ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan hingil po sa pangangaral ni Sir Ronald Llamas dito po kay Senator Robin Hood Padilla? Kasi nga, pinapahinahon niya ang mga Pilipino at sinasabi na huwag makipag-away. Ano po dito sa mga Chinese ay hindi naman po tayo nakikipag-away. At never tayo makikipag-away sa mga Chinese mga kababayan. Tayo po ay nagpo-protekta lang talaga ng mga teritoryo po natin. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.